Kuya Efren, Di mo kaya sinasabi sa amin, wala ka palang kuryente. ay nakakahiya na nga po ngayon. Ah? Kaya lang po ay ngayon ay Mm. nagkaroon po ako nito. Paano ko po ay nakiusap na. Nalaman ko tuloy sa vlog ni Kaagapay JM na wala kang kuryente. So, Ang nagsabi pa, mula sa bibig pa ni Nay Mirna. talaga si Naimer na. Sabi ko, bakit hindi nagsasabi si Ate Elsa? Wala naman pala sariling kuryente, nakikikabit lang siya sa kapitbahay. Kung hindi pa si Nay Mirna, hindi namin malalaman. Kaya Kuya Efren ay nahihiya pa akong magsabi. Oo. Kaya sabi ko, paano, sabi ko magpo-produce sana ako. Kaya lang sabi ng may ano, hindi na daw niya ako pwedeng paano kung magamit ako ng Hindi ka na pwedeng pakabitin ng kuryente. kapag naggamit ako Nagamit ka niyan. ng rep. O, kasi Kasi- mangyayari niya, mas malaki ang gastos mo sa kuryente kaysa doon sa kapitbahay mo. Subscribe to my channel. Dito na tayo mga katuwang. Kumustahin natin si Ate Elsa. Tapos magawa yung dirty kitchen niya rito. Kahapon dinala rito yung refrigerator, kung di ako nagkakamali, ni Kaagapay JM. And matanong din natin si Ate Elsa bakit di na siya nagtitinda. Wow. May kurtina yung dirty kitchen niya. Ayun. Anak yata ito ni Ate Elsa. Anak, Ate Elsa. Anak mo yun? Yung nakapula? Ah, yan yung isang anak mo. Magtulong muna kami at maalat sa ating malit ako. Yung Ate Elsa. Mali mo. Sipit mo dyan. Tingnan natin muna mga katuwang. Pwede bang i-tour mo kami din sa bahay mo? Okay po Kuya Efren. Sabihin mo, welcome. Welcome Kuya Efren. Galing pa lang dito si naunahan ka po ni Naimer na. Galing dito? Tiningnan ang paggawa ng Wow. bahay. Sana daw siya din daw. Ay sabi ko, commission ka na. Oo nga. Bilib ako sa'yo. Pinaubaya mo yung sponsor para sa pagbabili ng lote mo, ha? Kuya Efren, kasi meron na nabaga po ako. Ito yung rep niya. Siya po kahapon lang po itadala ni Wow. Kuya Yung GM, yung pangarap mag-asawa. Pangarap ni Ate Elsa na magkaroon ng refrigerator. Siya po. Ano nga po Eto Kuya na po. Efren, nilalakad ko po yung kasi nag-usap po kami nung ng kuryente. Ay bali, hindi ako pa anuhin niya, dapat kung sarili daw ako ng kontador kasi hindi kakayanin. Tama naman yun. Dapat inuna mo muna yung kuryente bago yung iba pang gamit mo. Wala naman kasi ako siyempre, yung gamit, Kuya Efren. Ha? Wala naman akong mga gamit. Okay. Ito lang. Okay. Bali po, sana po Kuya Efren, ang ano ko na lang po, instalasyon saka service drop. Bali po sa Canorico, nilakad ko na po yung meron na. Nilakad mo na. Pagkabit naman ng kuryente, madali eh. Kasi Yung po, matagal yun, yung sa tubig, grabe. Mahal pati. transfer na lang po yun. Saka, Ayun. At least nag-apply ka na pala sa kuryente. isa po Kuya Efren, Di mo sinasabi sa amin, wala ka palang kuryente. ay nakakahiya na nga po ngayon. Kaya lang po ay ngayon ay nagkaroon po ako nito. Paano ko po ay nakiusap na. Nalaman ko tuloy sa vlog ni Kaagapay JM na wala kang kuryente. Ang nagsabi pa, mula sa bibig pa ni Nay Mirna. Talaga si Naimer na. Sabi ko, bakit hindi nagsasabi si Ate Elsa? Wala naman pala sariling kuryente, nakikikabit lang siya sa kapitbahay. Kung hindi pa si Nay Mirna, hindi namin malalaman. Kaya Kuya Efren ay nahihiya pa akong magsabi. Oo. Kaya sabi ko, paano, sabi ko magpo-produce sana ako. Kaya lang sabi ng may hindi na daw niya ako pwedeng paano kung magamit ako ng Hindi ka na pwedeng pakabitin ng kuryente. kapag naggamit ako Nagamit ka niyan. ng rep. Kasi Kasi- mangyayari niya, mas malaki ang gastos mo sa kuryente kaysa doon sa kapitbahay mo. Kasi marami naman silang mga appliances ay ako ito lang. Okay. Kasi gusto ko kasi, ayaw ko kasi pong sayangin yung pagkakataon na pang-negosyo po ko. Yung Tama mga pong yun. mga nangyari ay Oo. naranasan ko po na nasayang. Nasayang. Nasayang yung... Laki pati ng rep mo. Ay, Ganda. kaya nga po sabi ni Wako, kala niya elevator.
Ganda, malaki. Malaki po. Oo, ganda ng kurtina mo. Wow. Para kang nasa opisina. Parang, Pang ano lang ito. Oo, parang kurtina ng opisina. Wow, ganda. Binigay lang po ito sa akin. May ano nga, may punit na yan. Ganun ba? Sabi ko, pag tiniklop naman yan, hindi niya kita. Okay. Nabanggit mo na rin lang yung negosyo, Ate Elsa. Ang purpose nitong rep, sabi nga ni Kagapay JM, para sa negosyo mo. Nabanggit mo rin yun sa akin para hindi ka na balik-balik sa palengke. Siya po, yan. Bibili ka ng mga lulutuin mo. Yung meron kang refrigerator, malaking tulong yun. Siya po. Kasi yung pasahe mo, yung pagod mo, yung oras mo. Siyempre, kung bibili po ako ng 1 kilo lang na manok, papunta pa ako doon. Tama ka. Okay, malaking tulong yung refrigerator. Ito yung pintuan. Wow, may pintuan na sila dito. No? Okay. Wow, ayos na. Okay na. No? Kumusta si Kuya Aldrin? Ay, nagtrabaho naman po yun. Sabi ko, kami na lang mga anak mamalinis, mapatulong. Ngayon ko lang nakita itong isa. Ito nakapula. Ay, siya po yan. At yan naman. Malaki na pala, binata na. Pwede mo na makatulong. Sabi niya po, kapag wala. Pwede na yan pag hindi kaya ni Wapo. Pag wala daw po siya daw po matulong. Siya ang Wapo ngayon. Oo, marunong mag-bike to. Marunong po yan. Pwede mo na yung makatulong. Malaki man na marunong. Anong grade nito? Grade 9 po. Grade 9. Okay, kung wala si Wapo, ito. Binata naman na pala no? Okay. Ang gawa po kasi niya, Kuya Efren, kaya lagi dito. Yung nanglibang niya, pag may cellphone, tapos yung may magpapagamas, nagamas. Okay. Tapos pag may tulong din. Kasi hindi na daw po siya mahingi sa akin ng pangbaon. Tama naman yan. So, ang binibigyan mo na lamang ng allowance, si Jaira, yung dalaga mo, at si Wapo. 2 dalaga pala. yung binata, sarili na niya. Lang. Ay, very good. Kaya, okay, and speaking of negosyo na nabanggit mo na rin, galing ako doon sa church, may nakakwentuhan ako doon. Matagal ka na raw hindi nagtitindahin, nagluluto. Hinahanap, mula po ng Webes. Ay, Biyernes, nagluluto pa ako ng umaga. Ay, naghahanap na po sila, kaya napunta sila dito. Sabi na, nasa na yung luto mo, namimiss na namin. Sabi ko, huwag kayo mag-alala. Ayoko mang isipin na baka wala ka ng puhunan. Baka... Ay, sa puhunan po, mayroon pa po. Hindi ko man yun inano. Kasi sabi ko, matapos ko lang, alam naman po, Kuya Efren, madumi pa yung place na okay. Nilinisan ko muna. Okay. May tama ka. So, dito, malinis na ito. Pwede ka na magluto dito. Saan ka magluluto? Ay, balik ko Efren dito. Ayan. Hindi na ito naging lutuan. Kasi yung halimbawa, yung po, pan-displayan ko ang purpose kasi nito kaya ginawa, dirty kitchen. Yan, lutuan. Ngayon, may kurtina na. Displayan ko yan ang mga niluto. Saan na ba talaga magtitinda? Dito, doon sa labasan, o sa padyak? Kasi po Kuya Efren, meron pang mga nagbubuhay, maaga pa. Nandito nandaan. Kaya meron na po nagkakapi, pansit, tinapay, kung anong luto ng Tapos nabaon na sila kung may ulam, nakakanin. Di mangyayari niyan, dito ka na nakatutok sa bahay mo niyan. Dito ka magluluto, may tindahan ka rito. May kaya nga po na lang, order na lang po sila. Kaya yung padyak, di mo na magagamit yun. Po, sa hapon, sabi ko naman, sabi ko doon sa anak kong yun, pag mga 3:00, lalabas tayo. Kasi kung alas 6, meron man ang madating na anak ko para dito sa tindahan. Kasi mahirap kung hindi sila marunong magnegosyo. Kaya nabago yung plano natin. Itong lugar na ito, dirty kitchen, lutuan. Pero ngayon, ginawa mo na itong parang kantin na lang. Kantin. Maglalagay ka rito ng mga lamesa. Paupuin yung may almusal na ng maaga, madaling araw. Yung nga, naandyan sa labas. Patingin nga. Pwede ba pumasok dyan sa lutuan mo? Tingnan natin. Kunyari, ako yung sanidad. Sige po. Ako yung sanitary inspector. Tingnan natin kung makakapasa siya po. yung lutuan mo. Ayan. Alin dito? Kuya Efren, andyan pala si Jaira. Hello, Jaira. Nagluluto po. Nagluluto na. Marunong pala itong magluto. Kaya nga po, sabi ko, sayo po, Kuya Efren, ang mga bata, kailangan matuto sila. Naman. Dapat lang. Kaya,
Mula ngayon nang ako po ay ng pagnegosyo, matuto sila. Very good, very good. Kasi kung paano pala po kung hindi ako nakakakilos. Tsaka kung, yes, tama ka. Paano yung kainan mo, yung luto mo, kung hindi ka makakaluto, dapat po, masakit ka. matuto po sila. Dapat marunong talaga si Jaira, dapat, lalo siya babae. No? Dapat masalamin nila. Tama, talama. Bigyan mo ng salamin. Ay, hindi naman salamin. Dapat makita. Nakikita na nila yun. Yung ginagawa mo na nakikita nila yun. Kasi po, kailangan nyo sa mabuhay sila. Yung sarili marunong, nilang. Yung mabuhay ng marunong. No? Kaya para alam mo, yung taong marunong, makapag-asawa man yan, marunong walang na po away. Lalo babae. Siya po, kasi... Lalo babae, pagka ang babae hindi marunong sa gawaing bahay, hindi magtatagal ang relasyon nila, maghihiwalayan. Parehas man lang din ko yung lalaki, babae. Pagka ibang lalaki naman, hindi marunong maghanap buhay. Kaya sabi ko sa kanya, kahit anong pagmamahal yan, lilipad yan sa bintana. Pagka gutom. Ay, malapit na. Kahit anong pag-ibig meron dyan, pagka gutom, nawawala ang pag-ibig. lilipad yan sa bintana. Ay, ako nga, di ko pinalilipad. Ayan. Nasaan na siya ngayon? Siguro po. Nagtatrabaho na siya. Ay, very good. Kasi sabi niya, tama nga naman yung sabi mo. Kailangan talagang kumilos ako para yun naman, sabi ko, ayaw ko naman kung yung mga binibigay sa akin na magkaroon ako ng negosyo para hindi na ako maghihirap tayo, na hindi na tayo magutuman. Saka para din naman Saka pag hindi siya magtrabaho, mangyayari na naman yung nangyari sa inyo nung una na bankrupt na naman, lugi hindi na naman naman. ako mapayag, Kuya Efren, nun. Hindi na ako mapayag. Ay, very good. Yan ang gusto kong marinig sa iyo, Ate Elsa. So nakakasigurado tayo, lalo yung mga tumutulong sa inyo na hindi na mauulit yung dati na nalugi, na bankrupt. Dahil kasi siyempre, yung nakita ko wala kayong ibang inaasahan. Ngayon, kung si Kuya Aldrin, yung asawa mo, magtatrabaho na, tulad nga, hindi ko naabutan dito, sabi mo, nagtatrabaho na. Ay, very, very good. Kasi ano man na po, inayos ko naman yung ano pa naman ang rason niya, ginawaan ko na lahat. Kasi sabi ko, para ako lang yung nag-iisip. Yes. Sa tulong mo, effort mo, na gumawa ng paraan si Lord, nagkabahay kayo. Siya po, Kuya Efren, magaling. Hindi ko po makakalimutan. Ngayon naman, karoon kayo ng mga negosyo rito. Naging maayos po yung status. Yes, tama ka. Pagpasalamat mo yan. At panghawakan mo na yan. Huwag bibigyan kaya nga po, basta-basta. Kuya Efren, yun na po ang inaano po na habang nabubuhay, naandyan. Yes, tsaka habang buhay yung mga taong tumutulong sa inyo, huwag mong kalilimutan. At sa po. Lilingunin natin. Sabi nga niyan mahirap daw, ang tao daw mahirap makapunta sa paruroonan nang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Pero wag naman yung lingon ng lingon, baka matalisod ka. Magtalikod na. Baka matalisod ka, lalong di ka nakarating sa paruroonan. Lingon ka ng lingon, wala kang ginawa kundi magparalingon. Natalisod ka tuloy. Hindi ka na makapunta sa paruroonan. Anyway, joke lang yun. Okay, so ito ang lutuan ni Ate Elsa. Mga katuwang, tingnan natin. Kunyari, ako po yung sanidad. Ako yung sanitary inspector. Ito yung kainan. Kainan, for the meantime, wala pang tindahan. Na lamesa mo nang ilalagay dyan ni Ate Elsa hanggang doon. Ayun, so dito siya magluluto. Dito siya maluluto. Katulong tong kanyang anak na pag walang pasok. Katulong si Jaira. Ayun. Okay. Sige, malinis naman. No? Okay. So, kung ako yung sanitary inspector, ako yung pasado naman. Pero, nakatabing naman pala yan. Pero Ate Elsa, dahil ang niluluto mo pagkain. Yung buhok mo laging ganyan. Ngayon lang. Hindi yung nakaantawag doon. Hindi yung nakabuyang-yang. Tapos, yung damit mo naman, siyempre, presentable. Naman. Kasi, alam nga naman ko, Efren, naglilinis, nag-aala ako, naka-spotting ako. Tama. Very good. Tama yan. Advice ko lang yun, kasi nga, pagkain yung dinadala natin, dapat malinis, presentable. Okay. Sige, Ate Elsa. At congratulations. Maganda ng bahay mo, may negosyo ka na. Tulad ng sinabi ko, Wednesday, balik ko rito, dala ko na yung padyak mo. Padyak holder. Wow. Kaya nga po inaano namin itong mga anak ko. Sabi naman ng isa, ay di ako na lang mama ang magpapadyak.
Tapos ano tayo, oo, may oras tayo. Mm. 3:00 ng hapon, lalabas tayo. Meron na tayong mga pinirito, nakaharanda na yan, nakalagay Yes, na. oo. Para pag may nag-order Pwedeng doon, lulutuin mo rito, halimbawa, meron kang sa merienda, yung halimbawa lang, ginataang saging. saging, mga ganon, di ba? Mahanap ko Pwede yan. mong dalhin doon sa padyak, Mm. maruya, ikot-ikot kayo Sapo. doon. Sa tapat ng school, ni na Jaira, ni na Wapo, no? Daming tao doon, daming Madami, bata. subdivision po dito, madami Yes, na. marami. Okay, tama yun. Doon sa resort. At siya po, madami Oo. pong, kaya po, Kaya wala nang dahilan ngayon para malugi ka pa. Siya po. Sa tulong ninyong mga anak mo. Si Jaira marunong na o tumutulong na. Siya po. Di ba? Bakit parang hinog na to, Jaira? Ay, sayang po kasi yan nung natira yan nung ano ko. Parang hinog na, Ning. Meron kasing nagde-deliver sa akin ng mga gulay. Sarap yung ganyan. Hinog na pala. Kinikilaw. Okay. Sige na, dito tayo sa labas. Ate Elsa. At Hindi po, mainit. mainit. Okay. So Kaya yun. naglilinis kami. Dilakpan Tama. ko muna ito at Kailan ka magluluto niyan? Kailan ka mag-umpisa uli? baka po, basta matapos ko lang po ito, hindi ko alam na ano, kasi magtulong-tulong kayo sa paglaba para walang Okay. ano. Okay. Maglalaba ka pa. Tapos maglinis, maglalaba ka. Mabras pa kami nitong para maalis Okay. yung alikabok. Okay. So, kailan ako babalik dyan na may luto ka na? Kailan ba ganyan? Wednesday, babalik ako rito para doon sa padyak ninyo. Baka po bukas o Miyerkules. Okay. Sige. Kasi may naghahanap na po kasi. Mm. Hinahanap na ang aking Luto luto. mo. Correct. Iba sabi ko sa'yo, dapat consistent yung pag may negosyo ka, hindi yung mag-o-open ka ng Lunes, Martes, sarado, Miyerkules, bukas. Kaya nga Hindi consistent, nawawala yung ng kaya mga sabi customer ay mo. alam naman po nila, ay oo, naglilinis pa kasi yan. Siyempre naman, dapat malinis. Okay. Ayun. So, sige. So, pasalamatan natin, Ate Elsa. Huwag tayong makakalimot dun sa mga taong ginagamit ng Diyos para kayo matulungan. Kami naman, nagiging tulay lang nitong mga tulong na para sa inyo. Ating kalilimutan, yung mga tumutulong sa inyo, yung mag-asawa ni Ma'am Nancy and Sir William and family. At yung, sino nagbigay nitong rep mo? Si Ma'am Gina. Ayun, pasalamatan natin. Si Ma'am Lourdes Tiburio, si Marami Ma'am po, Melody, si Ma'am Nancy, si Ma'am Nancy, si Ma'am Christina, si Ma'am Maria Corazon. Madami Madami po. Yung paggawa ng bahay mo nung una, si Ma'am Maria Corazon. Kaya hindi ko po yun nakakalimutan. Yes, si Ma'am Lourdes ng Marami po kaya London, sila si Ma'am Melody ng Hong Kong. Tapos yung dito lang po sa Pilipinas sila yung si ano yun? Sabagay ng unang puhunan mo. Taga Maynila yun Naku, sorry po, ma'am. Kulang yata yung itlog na nakain ko ngayon. Nakaduan yung memory. Nagka-memory ka po. Basta po, madami po yung mga sponsor na hindi. Basta marami. Si Sir Marshall Eugenio. Siya po, yun. Yung unique ang apelyido. Yes, tama. Sige na, Ate Elsa. Sige po. Jaira, alis na ako. Diba? Ano po, Kuya Efren, yung pong bali sa bibilan daw po ako ng lupa, ay bali, tinanggihan ko na po yun kasi mayroon na po ako. Kaya sabi ko noon, marami pa naman na kagaya ni Ate Merna, para matulungan naman nandito po siya sa pagpabahay. So dahil mayroon man na. Magagawa na yung bahay mo. Kasi Kuya Efren dito, marami na itong bahay, paikot yan. Tapos may subdivision na. Yung likod ko, yung may-ari na niya ng lupa. Resort sa likod, yan gagawin pa daw yung resort. Okay. Kaya, maganda. Okay. Tsaka itong lugar mong ito, parang igagawin din papagawa itong kalsada rito Ay, siya po, ang dito alam po. ko Ito ang tumbok, papunta po ng Alawihaw. Yes. Kaya daanan po ito. Kaya masabi daw nga, napaganda yung tayo mo pwesto doon. mo. Kaya Magiging sabi tabi ng nila, kalsada, ito pa nagkataon. Bakit ka pa mabili? Sabi ko nga, mahal nga take talaga doon ang lote. Okay. Ay, dito na lang po ako. Okay. Sige na, bye-bye na. Sige po, Kuya Efren, marami pong salamat. Thank you. Sa lahat po ng sponsor, maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye na, alis na ako, ha? Okay. Salamat. Kayo din, ingat din kayo, ha? Okay. Tara na, mga katuwang. Nagustuhan niyo po ang ating video.
paki-subscribe naman po mga katuwang KSP TV, katuwang sa paglingap, and paki-click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga upload videos. Maraming salamat po. God bless us po. Thank you for watching.